Ganito ang itsura ng isang traditional Hong Kong tea set. Itong lugar kasi na ito, dati itong tea house na nagbebenta ng tsaa at saka ng dumplings. Ang haba-haba raw ng pila doon ng mga customer. Kaya naisip ng mga taga rito, ng mga nagbebenta dito, na mamigay ng libreng snack, libreng pastry para hindi sila mainip. Nasarapan yung mga tao and over the years, nawala na yung tsaa, nawala na yung dumplings, at ito ng pastry na ito ang pinupuntahan ng mga tao. Ito ng main product nila dito. Hindi siya matamis na matamis. Yung texture niya parang hopya. It's very flaky kasi yung tradisyon ng paggawa ng mga ganitong klaseng biscuits or pastry ay fusion ng Asian at saka ng Western cuisine. Pero hindi lang daw wife cake ang masarap sa bakery na ito. Okay, there's more! Ito naman, ano kaya to? Ay, may itlog! May itlog sa loob. Ano to? Ang harap! Parang imagine niyo yung egg tart pero ginawa yung kopya. Sarap pa. Ano to ah? Ano naman kaya to? Medyo yung mga hopya na may sorpresa eh. Di ba yung sa atin yung hopya natin may color para alam mo kung baboy, ube o kaya munggo. Ito parang sorpresa eh. Ano to? May laman sa loob. Hindi ko masyadong type to. Century egg. Curry bells. Para siyang may munggo sa labas, tapos yung itim na yon para siyang century egg. Parang bagay ito sa mga matatanda. So kanina merong wife cake. Ito yung cake para makuha mo yung asawa mo. Mapaibig mo siya ulit. Ito, pag nakuha mo na siya, kasal na kayo. Wedding cake naman ang tawag nito. So siguro kinakain ito kapag wedding na. Para siyang munggo yung laman niya. Kung nakatikim na kayo nung moon cake, parang ganun yung loob nito. Mas masarap yung nililigawan ka pa. Pag kinasal na parang